Ganda yun, no? El Shaddai, the God who is all powerful and all sufficient. So, El Shaddai, or sa English, God Almighty. So, yung book chapter ang ating babasahin at pag-aaralan. So, sa reading natin, basa tayo ng Tagalog para mas maintindihan natin. Mamaya, mostly, ang gagamitin ko ay yung American Standard Bible at saka New Living Translation. Tapos, magkukot din ako sa Living Bible Translation. Ako po muna magbabasa. Maliwanag naman nun, nababasa nyo? Kaya nyo magbasa. Babasahin ko yung 1 to 6, chapter 17, verses 1 to 6. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon na nagpakita kay Abram at sa kanya ay nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin." At nagpatira pa si Abram at sinabi ng Diyos sa kanya, "Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak, at magmumula sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari." Kayo po? Aking itatanda ang aking tipan sa iyo at sa iyong hindi, kahit sa iyong magkakatay ng walang hanggan, upang maging tutuo at ng iyong hindi. Matigibigay ko sa iyo at sa iyong hindi mo, sa iyong ang lupain kung saan ka ngayon ay nasa iyo. Ikaw ang aking tipan na iyong iingatan. Ito ang pumilitan lalong ng tipan sa iyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin, maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay, o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sino mang lalaking hindi tuli, na hindi pinuli ang balat ng maselang bahagi, ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Ang panganganak kay Isaac ay pinangako, at sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag siyang tatawaging Sarai, kundi Sara ang magiging pangalan niya. Siya ay aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya ay aking pagpapalain at siya ay magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Kayo po? Ang magkagaling sa ilaw kanila naman ang kaya sa hanggang mundo. Pag sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang Ismael ang nagbalat ng mga kaakin? Sabi ng Diyos, hindi ang iyong asawa si Sara ay dapat ng kakanak sa iyo. At tatawagin mo siya sa pangalan ng Diyos. Nagpatag ko na bilang isang walang kasihan, manay ng tayo Pagkatapos makipag-usap sa kanya, ang Diyos ay pumaitaas na mula kay Abraham. Ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi. Ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang pinuli ang balat ng masilang bahagi ng kanilang katawan. Nang araw ding iyon,
ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya, si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. At si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Nang araw din yun, ay tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya, at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay tinuling kasama niya. How does it feel to be promised by someone of a promise mentioned many times, and that was mentioned long time ago, and that was first mentioned long time ago? Will you continue to believe and hope for its fulfillment? Ano po ba ang pakiramdam kapag mayroong nangako sa inyong isang tao ng isang pangako, at itong pangako niya ay paulit-ulit niya nang sinasabi pero hindi pa naman niya natutupad, tinutupad o hindi pa natutupad, at yung una niyang sabihin itong pangakong ito ay matagal na yung panahon na yun? Patuloy po ba kayong aasa na tutuparin niya ang kanyang pangako? Meron ba? Yung inutang ng utang sa inyo, nangangako patuloy yan. Malay natin, baka nga magbayad. Ito pa rin yan. Hindi ko rin alam kung nakwento ko, yung dati, before, siguro mga nasa 20s pa lang ako ng bago kong pastor. Yung pastor namin na pastor sa Singapore, sabi niya, nung pagpunta niya roon, gusto kitang ipasyal, papakasyonin sa Singapore. Ngumiti lang ako. Tapos every time na bibisita siya, kasi pabalik-balik o magkakausap kami, as ganun, pinapaalala niya sa akin, kasi nasabi niya, gusto ko tapos kumuha pasyal sa Singapore, ililibre kita, trip kita, sasagot. Kumuha ka ng passport. Ngingiti lang ako. Pero hindi ako kukuha ng passport, hindi ako kumuha ng passport. Tapos, gano'n naman. Madalas, ilang ulit niyang inulit yun, tapos parang ilang taon lang nakalipas. Yung huli niyang pag-uwi, pagbisita rin ako, sinabi niya, tapos tinanong niya ako, nakakuha ka na ba ng passport? Gusto kasi kita rin isama sa Singapore, pag may opportunity na, may pera na, nakakuha na ako ng libreng ticket mo. Sabi, ngumiti ako, nagbiro. Hindi pa Kuya Ray, kasi mukhang hindi pa gawa yung aeroplano sasakyan ko ganun yung biro ko. Buti hindi napikon sa akin. Ito, naisip na siguro wala akong pera, kaya daw kumuha ng passport. So ito, bigyan kita ng 1,000. Kumuha ka ng passport. That time, parang 800 lang yung passport yata. So wala na ako yung choice. Kumuha ko ng passport, tapos ilang panahon lang, hindi na lang siya nagtagal. Nung bakasyon siya ulit, tapos sabi niya, pagbalik ko dyan, sinabi niya sa akin in advance, papasyal ako dyan, pagbalik ko sa Singapore, isasabay kita. Meron ka ng ticket. Nakakatuwa, ano? Kala ko hindi seryoso, kala ko joke lang, seryoso pala siya. Natinupan mo yung pangako. So dito sa nabasa natin, as God renewed His covenant with Abram, He reminded him of his characteristic and what attitude should he has toward him and his promise. Sa pagpapanariwan ni Abraham sa kanya ng Diyos, sa pakikipagtipan sa kanyang tipan kay Abraham, pinaalalahanan niya kung anong klase siyang Diyos na nangako sa kanya at anong dapat na maging sa loobin o pag-uugali ni Abraham sa kanya at sa kanyang mga pangako. Nawa ay matuto tayo dito sa ating pag-aaral na ito, sa mahabang pag-aaral na ito, sa pangyayari ito sa chapter 17. At ang prayer ko nga, may mga ilan lang akong application, but my prayer is that as you listen, yung banal na Espiritu kumilos sa inyo, makita nyo yung mga application sa buhay nyo, sa inyong kasalukuyang kalagayan na hindi ko man mabanggit, mangusap sa inyo ng direkta ang Panginoon at makita nyo yung message ng Panginoon sa buhay nyo, sa buhay ng bawat sa atin, sa iba't ibang sitwasyon natin sa buhay sa umagang ito. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa ulan, sa pag-ulan, Panginoon. Alam namin yung pangangailangan namin sa ulan. At ganito po nilikha ang mundo, Panginoon. Ganito mo binalanse, Panginoon, ang mundo.
Iinit, magkakaroon ng evaporation, at magkakaroon ng condensation, Panginoon. Thank you, Lord, dahil hindi laging umuulan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa aming lugar na kung saan napakaganda, napakabalanse ng panahon. Minsan, naiinggit kami sa mga lugar na malamig, may yelo, pero hindi namin nakita yung advantages ng aming panahon, Panginoon, kung gaano ito kaganda, lalo na ngayon sa panahon ng virus, na kung saan ang virus ay nabubuhay at nagpapatuloy lalo na sa mga malalamig na lugar. Nagpapasalamat kami that somehow yung aming klase ng klima sa bansang Pilipinas ay nakakatulong upang hindi maging lubos mabilis ang pagdami ng COVID virus, ng infection, pagkahawa dito sa aming lugar. Salamat, Panginoon, dahil meron kang laging plano dahilan sa mga bagay, sa mga panahon na ipinahing tulad mong mangyari sa buhay namin. Lord, my prayer this morning as I speak your word, as I preach your word, Panginoon, may the Holy Spirit work truly upon us. Work mightily in our midst, Panginoon. Na kahit hindi ko masabi yung mga maraming bagay dahil sa iba't ibang sitwasyon namin, magsasalita ang banal na Espiritong Diyos sa aming mga puso, sa aming mga espiritual na pandinig at makita yung mensahe mo sa amin sa umaga nito. At kami ay magpagpapala, Panginoon, at makakasumpong ng kalakasan, ng pag-asa, na siyang napakahalaga sa amin upang magkaroon kami ng katagumpayan. Pag binati kami, Panginoon, may mangungumusta kami sa amin, sasabihin namin, nagtatagumpay dahil sa aming makapangyarihan, napakamakapangyarihan Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako, bantayan mo po ang aking labi na magsalita lamang ng mga kapakipakilabang at magpapalakas sa magpapatibay sa bawat sa aming pananampalataya. Tulungan mo kaming maituon ang aming buong pagkatao, ang buong isipan, ang aming buong puso, Panginoon, sa pagkikinig ng iyong salita, sa pagkatuto mula sa iyong salita, sa kabila ng sitwasyon namin, ng pag-ulang, Panginoon. Salamat patuloy sa kalayaan, Panginoon, ng pag-aaral, pagtuturo, pagkikinig, at pagkatuto sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. 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 So may 5 points ako rito, no? Titingnan natin. Yung una, puro letter R. The reappearance, yung muling pagpapakita, makikipag-usap ng Diyos kay Abraham. Now when Abraham was 90 years old, the Lord appeared to Abraham and said, I am Almighty God. Walk before me, pero doon lang yung medyo, sa second point natin, baba sa pagbibigyan ng diin. I am God Almighty. So sabi dun po, no, si Abraham ay 99 years old. Nagpakitang muli, nakipag-usap na muli ang Diyos sa kanya. So approximately 14 years after the last appearance of Yahweh to Abraham in a vision, yung pagitan from Genesis 15, 14 years yung nakalipas, no. Yun yung huling pakikipag-usap sa kanya sa Genesis 15. Sa Genesis 16 kasi nabasa natin doon, 10 years na siya sa Kanaan nung siya ay makipag-asawahan o pag-asawahin si Agar. So from 75 nung dumating sila sa Kanaan, then after 10 years ay 85 siya. Tapos dito ay ilan na siya? Nang ipinanganak si Ismael, naging 86 siya. Tapos dito, ilan na siya? 99. So, ilang sugo lang ng isang taon mula dun sa kapanganakan ni Ismael, yung chapter 15. Kaya mga 14 years. Mula noong siya ay may huling makipag-usap kay Abraham sa pangitain sa Genesis 15. And 13 years after the last appearance of Yahweh kay Agar naman. Sa chapter 16, nakipag-usap siya kay Agar.
At ipinanganak na nga si Ismael. So 13 years po ang tumagal. No? Pero yung pakikipag-usap niya, ako nag-approximate lang ako, yung uling pakikipag-usap niya kay Abraham ay approximately 14 years yung pagitan. Ano? Tagal, ano? Nakipag-usap siya kay Abraham, mga nasa 84 pa lang si Abraham. Tapos muli siyang nakipag-usap kay Abraham, 99 na si Abraham. So 14 years. At ang huli niyang kinausap ay si Hagar. No? Tapos pinanganak siya. At sabi nung The Wycliffe Bible Commentary, God appeared to Abraham again with reassurance, merong pagtitiyak, a challenge, paghamon, and a richer promise, mas mayamang pangako. No? Sabi rito, I am God Almighty. God Almighty. Yan po yung, ang Greek word niya, a Hebrew word niya, rather ay El Shaddai. Yan po ang ibig sabihin ng El Shaddai. I am God Almighty. Kaya ang ginamit ko po kanina ay yung ang Biblia, yung Old Tagalog version ng Bible, parang King James. Ang Biblia, kaya yung binanggit ko, nung tinranslate nila yung God Almighty sa Tagalog, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ibang mga translations, ako ang Diyos na makapangyarihan. Sa King James, at saka sa Tagalog na in-emphasize na ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para bang may pag-comparison sa ibang mga Diyos. So instead of doon sa chapter 16, sa chapter 16, or rather sa chapter 15, nung makipag-usap siya kuna kay Abraham, ang ginamit niyang salita ay Yahweh. No? Ako yung si Yahweh. Pero dito, ang ginamit niya ay El Shaddai. Tingnan natin ano yung emphasis nun. No? So instead of being spoken as Yahweh in Genesis chapter 15, verse 7, nung kausapin siya, sabihin, magkakaroon ka, bibigyan kita ng anak. Kinausap siya dahil akala niya ang magiging tagapagmana niya na ay si Eliezer, yung angkan lahi, yung pamilya ni Eliezer, dahil wala silang anak ni Sarai that time. No? Sinabi sa kanya, bibigyan kita ng anak. At nung makipag-usap siya sa vision, ang ginamit na pangalan ng Diyos sa pagpapakilala sa kanya ay Yahweh. I am the Lord, yun ang Tagalog. No? Dito, I am God Almighty. Doon sa nauna, I am the Lord. I am Yahweh. Dito, I am El Shaddai. For the first time, ito yung unang pagkakataon na ginamit niya itong kanyang pangalan sa kanyang pakikipag-usap at pagpapakilala. Yung El Shaddai. Yung mga nauna, sabi ng mga ang madalas gamitin doon ay Adonai. Tapos ginamit niya rin yung Yahweh o yung Jehovah sa ibang mga translation, sa mga modern translation. Yahweh is more frequently used. Mas madalas at gamitin ng Diyos yung Yahweh sa kanyang pakikipag-usap. At yung El Shaddai, bibihira niya po itong gamitin. Bibihira niya. Sabi nga, very rarely, sabi ng Daniel Matthew Henry Commentary. Tingnan natin, parang review lang naman. Pinag-aralan natin ito nakaraan. Yung Lord, yung YWH or Yahweh, means I am. So this name of God points to His self-existence. So, yung walang lumika sa Kanya, nandoon na siya sa simula pa lang. And eternality. So, yun siya ay mula sa walang hanggang simula at sa walang hanggang katapusan. So, it denotes, I am the one who is, yung nakalipas at ako pa rin hanggang sa hinaharap. So, yun po yung emphasis ng salitang Yahweh, Lord. Sabi ko nga, na-emphasize ko to dati, si Jesus claimed Himself as, or kumbaga, ginamit niya ito. Inangkin niya, sinabi niya siya ay si Yahweh, I am. At pinatunayan yun ng Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, hindi po talaga, yan ang lagi kong binibigyan ng emphasis dun sa Bible study ko. Hindi created being si Jesus. Hindi siya tao lang.
Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nandoon pa mula sa walang hanggang pasimula. Siya yun, hindi siya nagbabago hanggang ngayon at hanggang sa walang hanggan. Ano naman po yung El Shaddai? Yung El speaks of power. And yung Shadda, meaning who is sufficient. Kaya yung El Shaddai, who is powerful and sufficient. So it speaks of the almighty power of God, either as an avenger or as a benefactor. So dito yung sinabi niyang pinapakita nito na siya ay napakamakapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat at kaya niya, siya ay pwedeng pagmula ng lahat ng bagay, all sufficient, nasa kanya ang lahat ng bagay, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. It speaks of the almighty power of God, either as avenger. Ano ba Tagalog ng avenger? Sino mga nanood ng avenger? Ano ibig sabihin ng avenger? Si God daw, si El Shaddai ay avenger. Nanood kayo nun, di ba? Oo, tagabigay. Tagapaghiganti. Kaya talagang ano ko nito, na-encourage ako nito. Talagang tinatakot ako last week, no? Pero sabi, ang ating Diyos ang tagapaghiganti, tagapagbigay ng hustisya. Yun yung binibigyan niya na siya ay pinakapangyarihan sa lahat bilang tagapaghiganti. O pwede natin sabihin tagapagtanggol natin sa mga ginagawa sa ating pang-aapi, kaapihan, o panlalamang, pang-aabuso. At the same time, siya ay pinakamakapangyarihan sila bilang benefactor, tagapagbigay. Tagapaghiganti, pinakamakapangyarihan sila lahat bilang tagapaghiganti at bilang tagapagbigay ng lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan. Tingnan pa natin. Yung El Shaddai means strong as to overpower. Na siya ay sobrang nakamakapanlakas, sobrang napakamakapangyarihan na hindi siya madadaig o siya ay tiyak makapananaig. Kaya pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi, kung siya ay kakalabanin, hindi siya matatalo. At pag siya ay lumaban, tiyak siyang ano? Mananalo o magtatagumpay dahil siya ay sobrang lakas. So yun yung pagpapakilala ng Diyos, no? So the divine name El Shaddai with its message that nothing is impossible with God, who is all-powerful and all-sufficient, must brought unusual encouragement to Abraham. Na yung pagsabihin niya, yung magpakilala siya na El Shaddai, yun ay talagang makapagbibigay ng kakaiba na kaaliwan, kalakasan, encouragement, paghihimo, kalakasan kay Abraham. The one who has all the power and also has all the resources to supply every need of His people. Siya yung may papagkukunan ng yaman para tugunan ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga mamamayan. Wala pa actually tayong application. Point 2 tayo. Pag-iisayin natin. So sabi niya, ito ako. Ako si El Shaddai. Tanungin mo yung katabi mo para tiyak kung makulimlim. Pag-isip. Kilala mo ba si El Shaddai? Nagpakilala na ba sa iyo ang Diyos bilang El Shaddai? Yun ang magandang tanong yun. Naranasan mo na ba sa iyong buhay ang Diyos bilang El Shaddai? Amen? Oo, si Christian kanina, napakaganda ng asama si Christian, di mo nakakita. Sa likod lang, sa likod lang. Oo, sa likod lang. Oo. Ganda ng patotoo no? Ano yung bagong bahay niya, Brad Christian? Binigay. Nilipat kayo sa hindi delikadong lugar, bahay, parang ganon. O, the same lot, pinatayuan. Okay. So, mas gumanda dati, pawit tsaka kawayan lang. Ngayon, ano na? Semento na. O, concrete, tapos, ano na? GI, ano na? Galvanized na tawag ito. Kahoy, tapos yero na talaga. Nakatuwa, nakaranas.
Sana maranasan natin, nararanasan sa buhay. So, ako ito. Ano ka naman dapat maging? Parang gano'n. Sa kanyang pagpapakita, ito si sinabi niya, ano naman yung kanyang responsibility? Walk before me and be blameless. Obey me and live as you should. Sundin mo ako at mabuhay ka na nararapat. Serve me faithfully and live a blameless life. So yun po yun. Yun yung responsibility ni Abraham. So the Lord told Abraham, I am the Almighty God. Ito yung Diyos na meron ka. Ako yung Diyos na nakipagtipan sa iyo na merong ganitong katangian na pinakamakapangyarihan sa lahat. Therefore, at dahil doon, you have to obey me and live as you should. Sabi sa The Living Bible. Parang, there's no reason for me to obey me and live as you should because I am El Shaddai. Walang dahilan para hindi mo ako paglingkuran ng tapat at mabuhay ng walang dungis. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya walang dahilan para hindi ka maglakad na kasama ako at mamuhay na walang dungis. Yun ang sinasabi niya rito. Naisip ko ba yan? Eh, mga magulang ba gano'n nag-isip? Nag-aaway kayo ng anak mo. Tapos sa inyo, sino ba ako? Tatay ko. O, tatay mo pala ako eh. Tinawag mo pa akong tatay, di mo naman ako sinusunod. Parang gano'n yung dating na. Ito ako. Ito yung katangian ko na nakipagtipan sa'yo. Kaya walang dahilan para hindi mo gawin ang iyong responsibilidad ang iyong tungkulin. Such God could make such demand. Walking with God is described in narrative concerning Enoch. No? Pag narinig mo yung salitang walking with God, dapat laging papasok mo dyan sa isip mo ay si Enoch. Saan mababasa yung kwento ni Enoch? Nako. Hindi kabisado ng iba. Genesis chapter 5 verses 21 to 24. Diyan yung napakaiksi lang ng kwento ng buhay sa buhay ni Enoch, pero ang binigyan ng emphasis, Enoch walked with God. Abraham's responsibility in the covenant relation to El Shaddai was to live completely dedicated. Listen, was to live completely dedicated to God. He was not, ano ibig sabihin nun, completely dedicated to God? Yung sinasabi dyan. He was not to worship the gods of the surrounding nations. Huwag siyang sasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan sa kanyang kapaligiran, sa mga bansa na nasa kapaligid sa kanya. He was to be faithful to the one God, no? He was to be faithful to the one God, El Shaddai. Sa Diyos, kaya siya lang siya dapat maging tapat. Ano bang ibig sabihin nung ano bang yung responsibilidad niya? Abraham must be perfect, ganap, in faith. It must not waver. Hindi siya dapat mag-alinlangan. No? Must be perfect in faith, maging ganap sa pananampalataya. It must not waver. Hindi siya dapat mag-alinlangan. Bakit? Dahil ang kanyang Diyos, ang nakipagtipan sa kanyang Diyos ay makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. But must rest in Almighty God. Kundi sa halip ay magtiwala ng lubos sa pinakamakapangyarihan Diyos, who is able to perform what He has promised. Siya ay makapangyarihan Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang tumupad at tiyak tutuparin ang kanyang mga kapangako. Abraham was commanded to make his daily life, yung kanyang thoughts, words, deeds, before God, thoroughly pleasing to the all-seeing God. Siya ay dapat mabuhay, mabuhay ng lubusang mayroong ano ba magandang Tagalog ng pleasing? Kaaya-aya sa paningin ng Diyos na siyang nakakakita ng lahat ng bagay. Yun yung responsibility. Ano yung tanong ko kanina?
Anong tanong ko kanina, nararanasan mo ba sa buhay mo ngayon sa El Shaddai? Amen? Hindi. Itanong mo naman sa katabi mo uli, yung tinanong mo, ginagawa mo naman kaya yung responsibility mo? Kung totoong nararanasan mo, ginagawa mo ba yung responsibility mo? So the upright walking with God is the condition of the privilege of sharing is in His all sufficiency. So yung pagiging matapat at matuwid na paglakad kasama ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ay kondisyon para ito yung para bang magbibigay sa Kanya ng karapatan para makibahagi doon sa sinasabing ay Diyos, si El Shaddai, ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. So parang babalik to, no? Nararanasan mo ba ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng iyong pangangailangan? Amen? Amen? Ngayon, ako personally, talagang kahit nabawasan yung income, pero nararanasan. Ang tanong nga lang, yung responsibility, o para bang pwede na natin sabihin, no? Kung hindi mo nararanasan yung pagiging all-sufficient ng Panginoon, ni El Shaddai sa buhay mo, ang pangalawang mong dapat itanong, yung responsibility ko ba nagagawa ko? Yun yung application sa atin. Parang nag-up na siya, no? So God has the same message for us today. We are to obey Him because He is God. The ability to meet your every need. Nasa desisyon ba kayo? Nasa sitwasyon ba kayo ng pagdidesisyon? Pag itong ginawa ko, sinunod ko ang prinsipyo ng Panginoon, baka parang ano yata, talo ko Parang parang sabi, huwag kang maglalagay pag nahuli ka. Sabi ng Panginoon. Tapos, kaya lang, pag di ako naglag, baka lalo ko mas maistorbo, mawalan. Pero ang nagsabi nun sa akin ay ang Diyos. Minsan kasi ang tinitingnan natin yung magiging parang resulta. Minsan na parang tingin natin parang hindi practical na sumunod sa Diyos. May mga ganun ba kayong nagiging sitwasyon? Tingin nyo parang hindi practical na sumunod sa Diyos. Pag nagkakaroon tayo ng ganung kaisipan, sabi nga dyan, isipin na lang natin, sino yung nag-utos? Sino yung Diyos na nag-uutos sa atin na gawin ito? At yun ay magiging sapat para tayo ay sumunod. Yun yung message sa atin. Yung Diyos na nag-uutos sa atin na gawin ang tama ay siyang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat at may kakayahang tugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. O simplihan na lang natin, halimbawa, magbibigay ba ako ng offering o hindi? Yan na lang. Magbibigay ba ako ng offering o hindi? Yung madalas na may pangangailangan ako, parang hindi practical na magbigay ako ng offering. Kaya ba ni Sister Jorina nag-uusap kayo ni Brother Roel? Mag-o-offering ba tayo ngayon? Teka, may bayarin pa tayo. Parang hindi practical na magbigay tayo ng offering. Sino ba nag-utos na magbigay ng offering? Hindi ako. Kasi kung ako lang, tapos pangutang ka sa akin, hindi kita mapautang. Hindi ako all-powerful, tsaka hindi ako all-sufficient. I'm not El Shaddai. Pero ang nag-utos ay ang Diyos. Si El Shaddai. Pag naisip mo yun, sapat ng dahilan yun, kahit masabihin ako, pag binayad ko to, at wala akong pambayad doon sa kailangan kong bayaran, mariresolve mo yung issue. Sasabihin mo, gagawin ko to, susunod ako sa Diyos dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang ibigay ang aking pangangailangan.
Meron na ba kayong ganong sitwasyon? Tapos after mo sinunod, nakita mo talagang ang Diyos ay El Shaddai. Buti pa yata yung mga pumatid doon sa El Shaddai. Sorry. Baliktarin nyo yung payong ninyo at saluhin nyo ang pagpapala ng Panginoon. Umulan, tapos baliktarin nyo. Magkaroon sila no? Si El Shaddai. Lahat ng nasa bulsa nyo, ibigay nyo kaloob sa Panginoon. Buti pa sila, bilis sumunod no? Tapos makatuto ako sa mga umatin dun sa grupo ng El Shaddai. Lagi silang nagpapatotoo. Buti pa sila, naniniwala na talagang ang Diyos ay El Shaddai. Tapos tayong mga nagkiklaim na nasa tamang pananampalataya, we cannot even believe and trust the Lord that He is truly El Shaddai by not obeying His will, His commands. So sana hindi ganun. Ano yung unang point? Reappearance. Pangalawa, responsibility. Yung pangatlo, nagloloko to, no? Reaffirmation. Reaffirmation, the reaffirmation. I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Ano daw yung ano niya? Ano daw gagawin niya? Yung kanyang covenant. Pero dito, winangkin niya, itong pakikipagtipan na ito ay initiative niya. Kanya ito. At sinasama niya sa pagtipan na yon, pakikipagtipan na yon, si Abraham. Gusto kong bigyan ng emphasis yun eh. Yung bagay na sabi niya, my covenant between you. So this is another reaffirmation of God's unilateral, yung isang panig na pagkilos, covenant with Abraham. Una yung binanggit na yun ng covenant sa Genesis chapter 12. Tapos sa 15, ano? Pag sinabi pong unilateral, gagawin ito ng Diyos ano't ano man ang mangyari. Para bang one-sided. Yun ang ibig sabihin ng unilateral. Which did not mean that there will be no responsibility falling upon its recipient. Pero hindi ibig sabihin nun, walang responsibilidad si Abraham. Actually, mayroong responsibilidad. Kahit pa man mabigo si Abraham, na gawin yung kanyang responsibilidad. Dahil ito ay unilateral covenant, pangyayariin ito ng Diyos. Ano yun yung pangyayariin ng Diyos na yun? Ano yung covenant na yun? Bakit ito tinawag na unilateral? Para bang yung pakikipagtipan ay nakabase sa isang panig na pagkilos. God made the covenant binding upon Himself. Yung bisa nito ay hindi nakabase sa kung gaano katapat si Abraham, kundi kung gaano katapat ang si El Shaddai. The failure of Abraham to keep the covenant would not invalidate. Hindi yung kung yung kanyang kawalang katapatan, hindi yun masisira yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanya. But would forfeit the benefits promised by God. Although ang magiging epekto noon, mapangyayari pa rin ng Diyos yung kanyang pakikipagtipan kay Abraham, pero ang mawawala kay Abraham yung mga benepisyo na ipinangako ng Diyos. Ano yun? Tingnan natin. Meron ako dito yung pinakita. Ito yung tinatawag na unilateral covenant. Bahagi doon na nakaugat pa doon sa Genesis. Na kahit hindi maging tapat si Abraham, ito ay tiyak na mangyayari. Ito ay tiyak na gagawin bilang part ng tinatawag na unilateral covenant. One-sided. Sa Romans 11:25-27. I want you to understand this mystery, dear brothers and sisters, so that you will not feel proud about yourselves. No? Some of the people of Israel have hard heart, no? They reject the gospel. But this will last only until the full number of Gentiles comes to Christ. And so, all Israel will be saved, as the scripture says. The one who rescues will come from Jerusalem, and he will turn Israel away from ungodliness. And this is my covenant with them, that I will take away their sins. Yun yung unilateral. Ano't ano man ang mangyari, gagawin ito ng Diyos. Maging tapat man ito si Abraham o hindi, gagawin ito ng Diyos. So this covenant is unconditional. In the sense that of its fulfillment of a kingdom, ito tinutukoy dito,
Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, magtatatag siya ng tinatawag ng millennial kingdom. Maghahari ang Panginoong Hesus ng 1,000 taon. At yun ay tiyak magaganap. Hindi yun nakabase kung tapat ba si Abraham o hindi. Tiyak ang Diyos na itatatag niya yung kaharian niya sa pamamagitan ni Kristo. Maghahari ang Panginoong Hesus doon sa 1,000 taon yung millennial kingdom matapos sa kanyang muling pagbabalik. At isa pa doon, bago siya bumalik, pagkatapos ng tribulation, kasi bago bumalik ang Panginoong Hesus, merong matinding pag-uusig, merong matinding paghihirap. Sabi nga dito, matapos makumpleto yung number ng mga, yung maligtas yung mga hintil. Matapos iligtas yung mga hintil na nanampalataya kay Kristo. Yun namang mga tinatawag na remnants, no? Yung mga elect na mga Hudyo. Ito po yung pinangahawakan. During the tribulation, gegerahin po talaga. No? Kung parang kamakailan si Pastor David pa sa Jeremiah, tinalakay na yan. Bago bumalik ang Panginoon, gegerahin ng lahat ng bansa, lalo na ng mga Arab nations, ang Israel. At kapag malapit na nilang matalo ang Israel, hindi yun papayagan ng Diyos na lubusang matalo. Doon babalik ang Panginoong Jesus. At lahat ng Hudyo nakasama doon sa mga itinalaga, mga Hudyong nanampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, yun ay ililigtas ng Diyos. Tiyang ililigtas sila ng Diyos. Kaya, actually, bakit hindi takot ang Israel na girahin sila ng mga Arab nations? Yun ang pinangahawakan nila. May covenant. Hindi yun masisira. Tiyak yun mangyayari. Na sa anumang digmaan, sa hinarap, sa future, kahit pa pagtulong-tulungan sila, sila ay magtatagumpay. Dahil ililigtas sila ng Diyos. Hindi lang doon sa mga kalaban sa physical na gera, sa actual na gera. Ililigtas sila sa kanilang mga kasalanan. At yun ang hudyat ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yun yung unilateral. Yun naman conditional. Nakabase yun, hindi naging faithful. Di sumunod si Abraham sa Diyos. Ang mapuforfeit lang sa kanya, yung pangako. Ito, yan na, yan. Yung tinatawag na immediate fulfillment. Yung agad-agad. Yung kanina, yung tiyak na mangyayari, yun yung fulfillment sa future. So, unilateral siya. Walang makakapigil doon. Kaya, sa totoo lang, ako hindi naman ako Hudyo, no? Pero hindi talaga ako kinakabahan. At ang history ang magpapatunay, although noong mga unang panahon, talagang nabura ang Israel bilang bansa. Sila ay muling tinatag. 70, nawasak sila at halos tuloy-tuloy na sila nawasak at nawala sila bilang isang bansa. But no, May 14, 1948, muli silang itinatag bilang isang bansa. At naniniwala ako, mula ng panahon yon hanggang sa future, mananatili silang isang bansa. At hindi sila kailanman magagapi ni numan dahil nakipagtipan ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanilang ninunong si Abraham. Ganon yung privilege talaga nila. Somehow nakakaingit, ganon yung privilege nila. Pero Diyos yun eh. El Shaddai siya. Alam niya yung ginagawa niya. Basta naman tayo, mamaya makikita natin yun. Hindi pa rin naman tayo dapat nainggit sa kanila. At sabi pa nga ni Pablo huwag kayong magmayabang. Kasi nakakainis talagang isipin ngayon na kakaunti lang ang mga Hudyong na nanampalataya sa Panginoong Hesus. Pero, meron talagang Hudyong mananampalataya sa Panginoong Hesus at sila ang ililigtas ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Yun yung unilateral. Pero ito, nakabase ito doon sa responsibilidad. Ano daw yan?
Gagawin siyang father of multitude of nations or many nations. Babaguhin yung kanyang pangalan. Tapos, magmumula sa kanya yung maraming bansa at yung mga hari. Yan yung nakabase, yung immediate fulfillment. So why did God repeat His covenant to Abraham? Twice na sinabi natin, Genesis chapter 12, Genesis 15. God had mentioned this agreement. Now, however, God was bringing it into focus and preparing to carry it. No? Mas pansinin niyo pagkukumpara niyo sa Genesis chapter 12, Genesis chapter 15, at saka dito sa Genesis chapter 17, mas meron na siyang mga detalye. May mga bahagi na siya na babanggitin dito na hindi niya nabanggit noon. At ito nga, bibigyan niya na, sisimulan niya ng bigyan ito ng katuparan. At, sabi nga, 1 taon mula doon, kasi kakausapin niya rin kagad si Abraham. Sa chapter 18, pag-aaral ka susunod, 1 taon mula doon, tutuparin niya na yung kanyang pangako. Ipapanganak na si Isaac. So, sana maging matyaga kayo sa pakikinig. Tapikin mo nga katabi mo kung inaantak na. Okay? Pero alam niyo, pag naintindihan niyo ito, binasa niyo yung mga Galatians, Romans, kung saan binabanggit si Abraham, mas maintindihan yun. Ang hirap intindihin unang Paul at Ephesians sa mga sinulat ni Paul. No? Kapag hindi nyo alam yung background sa Old Testament. So yun. Papalitan yung pangalan niya, Abraham, magiging Abraham. Yung Abraham ay exalted. Itinaas na ama. Gagawin Abraham, ang ibig sabihin ay father of many nations. At mula rito, hindi na siya tatawaging Abraham. Sa mga susunod na mga talata sa Biblia, sa mga aklat, lagi na siyang tatawaging Abraham. Ito yung huling pagkakataon na tinawag siyang Abraham. Minention sa Bible na Abraham. From now on, tatawagin siyang Abraham, father of a multitude of nations, or father of many nations. Paulit-ulit, ilang beses dito sinabi yun? Ilang beses sinabi na ikaw ay magiging ama ng maraming bansa? Ilang beses? Ilan? Ilan beses? Ilan nyo? Paulit-ulit. Ang kulit no? Ilan po? Sa inyas nyo? Hindi, babasahin nyo ilang beses? 3. Oo. Diba, sa literature nila, sa Hebrew literature, pag inulit ng 3, seryoso yun na tiyak na tiyak. No? Oh. So the threefold affirmation of the divine promise of many descendants, perhaps including Isaac, yung lahi mula kay Isaac. Kasi magiging anak ni Isaac sino magiging anak ni Isaac? Ha? Nalimutan nyo na agad. Si Jacob at saka si Esau. No? Mahina ang memory nyo. No? Alam, natatandaan nyo. Kahit medyo nauna yung minsan. No? Kasama na yun. At si Ismael, magiging maraming bansa magmumula sa kanya. No? Ay, binigyan diin nun, yun yung binibigyan diin sa pagbabago ng kanyang pangalan. Yung magkakaroon siya ng magmumula sa kanyang maraming bansa at ang mga hari ay magmumula sa kanyang ama. So the promise highlights the reality of more than one people, group, or nation in its own right coming from Abraham. So maraming nagmulang lahi bansa kay Abraham. Abraham, sabi ng The White Bible Commentary, Abraham is looked upon as, anong tawag sa kanta? Anong tawag sa kanya? Sa kanta? Siya ay si Father Abraham. Father Abraham, as many sons. Gusto niyo, tumayo muna kayo para mulantok nyo. Kanta tayo na gano'n. Kaya ba ng tuhod nyo? Oh. Many sons as Brother Abraham. No? So yun yung ano. Tatawagin siyang Father Abraham ng mga Mohammedans, yung mga Muslims, ng mga Jews, of course, at saka ng mga Christians. So the new name reflected Abraham's, ito pa yung binibigyan ng emphasis sa bago niyang pangalan. The new name reflected Abraham's new relationship to God, as well as the new identity based on God's promise of seed. So may kaugnayan din doon sa ipinangakong magiging anak nila ni Sarah. Yung promise seed na si Isaac. God changes Abraham's name
to Abraham to reflect his new position as the father of a nation, Israel. Isa pa yun, bilang ama ng bansang Israel. This was to put an honor and to encourage and confirm his faith. He has to live a new life, a life that belongs to El Shaddai. So dito ay yung pagbabago ng pangalan niya ay pagbibigay karangalan sa kanya, pagpapalakas at pagpapatibay ng kanyang pananampalataya. Ganyan sana tayo pag nagbigay ng bagong pangalan. Hindi yung tao pag nagbigay ng pangalan, madalas maganda, pangit. Ha? Ang tao pag nagbigay ng pangalan, madalas, pag in-describe ka sa bago mong pangalan, maganda, pangit, madalas. Ha? Oo. Madalas pangit, negative. Pero ibang Diyos, pag nagbigay ng bagong pangalan, positibo, pagpaparangalan. Tatawagin ka. Hoy, puro negative. Pero ang Diyos, ito ay pagpaparangal, pagpapalakas. At pagpapatibay ng pananampalataya. Dahil kailangan niyang mabuhay ng isang bagong buhay na yung uri ng buhay na nakatalaga kay El Shaddai. Sabi, I will establish, verse 7, I will establish my covenant. Yung covenant niya, the relation was set up at God's initiative and also designated as an everlasting covenant, walang hanggang pakikipagtipan. Thus applying to Abraham's posterity, yung kanyang pakikipagtipan ay hindi lang matatapos kay Abraham, kundi sa kanyang mga descendants, sa mga susunod na henerasyon, dahil ito ay everlasting covenant. Thus applying to Abraham's posterity with equal force and bringing forth the declaration. Ano sabi niya? I will be their God. Hindi lang magiging Diyos mo ako, magiging Diyos din ako ng mga lahi magmumula sa iyo, sa iba't iba, sa mga susunod na henerasyon. Yun yung sabi niya, yun yung pangako niya. At meron pa rito, kasama pa roon, specific dito, mas naging maliwanag. Ano daw? Binigyan sila ng, anong tawag dun sa binibigay? Yung papel? Pag may bibigay sa yung lupa, title, Deed of title. Deed of title ba yun? Certificate of, ano tawag sa titulo? Nabasa niyo ba? Kalimutan ko eh. Pero dito walang kasulatan na sinabi sa kanya. Binigyan siya ng titulo dito. So God's affirmation, by the way, sa nakalimutan ko, I will be their God. At ito yung laging ipagyayabang o magiging sawikain. The pledge became the dictum, sawikain o tatak of the covenant relationship between Yahweh and Israel. Kaya nung pagkausap nung panahon ni Jesus, kausap niya yung mga Hudyo, ano lagi sinasabi ng mga Hudyo, ng mga religious leaders? Kami ay mga anak ni Abraham. Kami ay lahi ni Abraham. Kami ay hindi alipin. Sasabi sa kanila ng Panginoon Jesus, kung talagang kayo ay mga anak ni Abraham, lahi ni Abraham, anak ng Diyos, bakit nyo ako gusto patayin? Sasabi niya. Yun yung na parang diktum nila sa wikain. Lagi nilang pinagyayabang sinasabi, kami ay mga anak ni Abraham. Kaya ayaw nila, hindi nila isusuko yan. Ibinalik sa kanila na wala sa kanila noong 1970 at noong 1948 noong 70-80, tagal ilang libong taon. Noong 70-80, nawasak sila, pinangalat sila, sinira sila, at konti na lang natira doon sa Israel hanggang sa talang tuloy na ubo sila, pinangalat, nawala ang bansa. Pero ibinalik sa kanila noong May 14, 1948. Ay, pangako na Diyos. Sa kanila talaga yun. Kaya kahit mag-gera ng mag-gera at mag-agawan ng mag-agawan, hindi nila yan isusuko. Sabi nila, binigyan kami ng titulo ng Diyos na kami ang tunay na magmamayari ng bansa, ng lupain ng Palestine. Sabi nila doon sa nila, yung dati Kanaan. So God was making an agreement or contract between Himself and Abraham. The terms were very simple. Ito lang yung term.
Abraham's part was to believe in God and obey Him. Yun yung bahagi niya. Yun yung responsibility niya. Ano naman ang bahagi ng Panginoon? God's part was to give Him ears, mga tagapagmana, property, power, and wealth. Ganon kasimple yung kasunduan nila. Sundin mo ko, lumakad ka ng naayon, ng walang dungis, huwag kang maglilingkod sa ibang Diyos, ako lang sasambahin mo. Mamuhay ka ng may kabanalan sa harapan ko. At ito naman ang gagawin ko sa iyo. Ikaw ay pararamihin ko, magkakaroon ka ng maraming tagapagmana, maraming ari-arian, magiging makapangyarihan ka, at magkakaroon ka ng maraming pag-aari. Application. Most contracts you make with others are even trades. No? Patas lang. We give something and in return receive something of equal value. But when we make the agreements to become part of God's family, the blessings, both spiritual and material, far outweigh what we must give up. Amen? Ano yung sinasabi tungkol sa i-give up natin? Paborito ni Brother Paulo. If you want to be my disciple, ano sabi? You have to deny yourself, carry your cross, and follow me. Yun yung ibibigay mo sa Diyos. Ano naman ang ibibigay mo ng Diyos sa'yo? Both spiritual and material. Ano naman yung mga kapalit nun? Nung tayo ay maging anak ng Diyos, nung tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Ano? Review tayo ng konti. Ha? Unang-una, eternal life. Eternal life, salvation. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Ano pa? Baka sabihin natin, lugi tayo eh. Lugi tayo sa pakikipagtipan natin sa Diyos sa bagong tipan. Nasa bagong tipan tayo. Ha? Tayo ay anak ng Diyos. Isa nakakalimutan nyo na eh. Baka ang natatandaan nyo lang, ako ay teacher, empleyado ng DepEd. Ako ay anak ng nanay at tatay ko. Sa Diyos, ano yung mga ano natin? Tagapagmana ng ano? Karihan. Ano pa? Ang sabi niya, hingin ko noong bagay sa panalangin na magpagpapasalamat. Ano? At ang kapayapaan di malirip ng Diyos. Ang kapayapaan mula sa Diyos na hindi maunawaan ay isa sa akin. Lugi ka ba? Lugi ba tayo? Lugi ka ba? Anong sa give up mo, sa ibinibigay mo sa Diyos, sa tinatanggap mo sa Kanya? Sa tingin mo, lugi ka? Sabi, walang lugi. Doon sabi mo, wala kang kalugi-lugi nung tanggapin mo si Jesus. Ano yung nakakatuwa, ano? Baka kasi nakakalimutan na natin eh. Nakapakiramdam na natin tayo bilang bahagi ng bagong tipan. Lugi tayo sa mga ginagawa natin para sa Diyos, sa ginagawa ng Diyos para sa atin. Ano yung madalas sabihin? Kung pagdating sa pagbibigay, we cannot out-give God. Baka ang tingin mo, laki na ng binibigay mo sa Diyos. Wala tayong kalugi-lugi. For the requirement. May requirement na ano? Ano daw yung requirement? Pinakasealed ng kanilang covenant. Tutuliin lahat ng lalaki sa kanilang sambayan kasama na yung mga alipin. At sa mga darating na panahon, yung mga isisilang pag 8 days, yan, madalas ko sabihin sa dedication, yan yung pinaka-safe, hindi madugo. Kasi pag pinano mo yan ng mas maaga, baka mamatay yung bata, maubusan ng dugo. Yan yung pinaka-safe na edad ng batang lalaki para tuliin. 8 days old. No? Tutuliin.
At yung ayaw magpatuli, anong gagawin sa ayaw magpatuli? Tatanggalin. Aalisin, itatakol. Kasi hindi siya kabilang sa tambayan. Sinira niya. Yun yung requirement. So the covenant had only one outward ordinance. God commanded Abraham to seal, tatakan, upang pagtibayin the covenant between them by the symbol or token of circumcision. Abraham and his descendants were to adopt that rite of circumcision and carefully obey the regulations, no? May mga detalye sa pagtutuli. Regulations concerning it, pati yung mga, kahit binili mo, kahit doon pinanganak ng mga alipin. Tapos pagkabago panganak na yung bata sa mga susunod 80s. Hindi lang po ako sure anong klaseng pagtutuli. No? Mayroon kasi iba't ibang klaseng pagtutuli. No? May German cat, may ano. Honestly, hindi ko pa nabasa kung yung klase ng pagtutuli nila yung katulad ng iba na walang mali siya ito walang mali siya. Yung iba kasi, tinatanggalan talaga, tapos aalisan ng yung pinaka foreskin, yung lambing, paikot siguro ang pagputol, tapos matatanggal, mapuputol. Yung tuli na alam natin ngayon, binibiyak lang yung lambing, pero wala kang inaalis na laman o balat. Hindi ko alam. Hindi ko na-research kung anong klaseng tuli yung ginagawa nila. No? Kasi kahit hanggang sa kasalukuyan, may iba't ibang style ng pagtutuli. No? Pero anyway, yun yung requirement pagtutuli. No? So, circumcision, cutting away of male foreskin was not a new rite. Yung pala po itong pagtutuli, hindi ito bago, parang sa offering. No? Yung tithing, bago pa yun pinractice ni Abraham, siguro mapapag-aralan nila natin yan. Si Abraham nag-tithe nung tinalo niya, kung di ako nagkakamali, si Shaul Lamar ba yun? Niligtas niya si Lot, tapos nagapi niya yung hari, yung mga nasamsam niya, nagbigay siya ng tithes. Parang ganon. Pati yung pagtutuli pala, hindi ito bago. Luma ito. Dati na itong ginagawa. Was not a new rite. Neither it was confined. Hindi lang ito limitado sa Hebrew people. It was widely practiced in many parts of the world that time, especially Egypt and Canaan. Talaga. Ang ayaw lang magpatuli, yung Assyrians at saka yung Babylonians. Ayaw nila, tinanggihan nila yung pagtutuli, so nanatili silang supot. So tandaan natin, nung si David nakipaglaban kanino sino kalaban ni David? Si Goliath, niloko niya, inasar siya. Ito aso itong late na to, sinasar niya rin. Ikaw nasupot na Pilisteo. Ibigay ka sa akin ng Panginoon. Tagalog nung hindi tuloy. Yung modern language sa Tagalog. Ikaw nasupot na Pilisteo. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Pinahamak mo ang pangalan niya. So, hindi na ito bago. Bakit ito naging bago? Yung significance, but the special religious and theocratic, no? Dahil ito ay inuugnay sa pamamahala ng Diyos bilang pinili niya, yung lahi ni Abraham. Yung significance that applied to it was entirely new. Yun lang. Yun yung nagpaging bago rito. Dahil ito ay inugnay kay El Shaddai. Pero yung pagtutuli, luma na ito, ginagawa na ito before. Pero yung significance, kahalagaan nito, yung pag-uugnay nito bilang utos mula kay El Shaddai, yun yung bago. Thus identifying the circumcised as belonging to the physical and ethnical lineage ang ni Abraham. So mula noon, pag ikaw ituli, at iyon ay ginawa mo, bilang pagsunod sa Diyos, ikaw ay ituturing, ay tatanggapin at sasabihin, physically and ethnically, ikaw ay galing sa angkan ni Abraham. So, kung wala yung ganong pagpapahayag, yung banal na pagpapahayag, yung divine revelation, the rite would not have this distinctive significance. Thus, it remained a theocratic, distinctive, or Israel. Sa atin, hindi na tayo ganon. Hindi na ganon yung significance natin. Bakit ka nagpatuli? Para daw lumaki ako, sabi na. Pero
tanong natin, bakit ba binigyan ng emphasis sa kanila yung pagpapatuloy? Kung hindi ito ay hindi na bago, bakit yun ni-require sa kanila as a symbol, as token ng ano? Why did God require circumcision? Meron akong 4 na naisibahagi sa inyo. Kaya nyo pa? Alanganin na naman putulin to. Una, doon mo makikita kung talagang willing siyang sumunod sa Diyos sa lahat ng bagay. A sign of obedience to Him in all matters. No? Pangalawa, a sign of belonging to His covenant. Once circumcised, oras na matuli ka, there was no turning back. The man would be identified as a Jew forever. So yun yung significance nun. Pag ikaw ay nagpatuloy at yung dahilan ng pagpapatuloy mo may kinalaman sa kaugnayan sa Diyos, ikaw ay ituturing na Hudyo habang buhay. Circumcision, more than any other practice, tended to separate God's people from the heathen neighbors. Ito yung maghihiwalay sa kanila sa mga paganong bansang nakapaligid sa kanila. In Abraham's day, this was essential to develop the pure worship of the one true God. So merong religious significance yun. No? Itong mga to, ito ang mga taong ito ay ang nagpapakita, ang tanda nila ng mga tuli ay sila ay sumasamba sa iisang tunay na Diyos. Pangatlong dahilan, as a symbol of cutting off the old life of sin, purifying one's heart toward God and dedicating oneself to God and His promise. So sumisimbolo ito ng yung paghiwalay ng lumang buhay na makasalanan, paglilinis ng puso para sa Diyos at pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa Kanyang pangako. So yun yung pinapakita ng pagtutuloy. Bakit anong kinalaman naman? Bakit yun? Bakit yung male organ? No? It was the male organ that most clearly demonstrated the depth of depravity. Sabi ng The MacArthur Bible Commentary, yung male organ ay yung nagpapahayag, nagpapakita ng kung gaano kalalim ang kasamaan ng tao. At dahil yung walang uling mali siya, no? Walang uling mali siya. Ang similya ng tao, ang similya para makabuo ng tao ay lumalabas sa ari ng lalaki. So, yung sinisimbolo ng pagtutuli, pagpuputol, ay para bang masabing yung ipapanganak niya. Ipapanganak, magmumulang lahi dito sa lalaking ito, sa taong ito, ay mapuputol na yung kasamaan. Yun yung isang pinapakita ng dito mo ano. So the circumcision symbolized the need for a profoundly deep cleansing to reverse the effect of depravity. Parang yung kasamaan ng magulang puputulin, hindi maipapasa sa kanyang magiging anak. Dahil yung kanyang magiging anak ay lalabas ito, yung similya nito ay maglalabas sa ari ng lalaki. Pang-apat na dahilan, possibly of health measure. There was also health benefit since disease could be kept in the folds of the foreskin. Yun po mga sakit sa babae, yung mga sexually transmitted disease. Siya daw po ay nagtatago, namamahay doon sa lambi ng ari ng mga lalaki. So, for health measure, no? Para hindi makapagdala. Napaka-practical ng Diyos. Historically, Jewish women have the lowest rate of cervical cancer. Ayon po sa kasaysayan, yung mga Hudyo na babae, mababa po yung rate nila ng cervical cancer. Dahil sila ay, yung mga kalalakihan nila ay tuli. At dahil sila ay tuli, hindi madaling pamahayan ng bakterya o anumang sakit na pwedeng mailipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. So the ratification of the covenant by Abraham and his descendants was symbolized by circumcision, which is not simply a ritual, but also a symbol of grace, fellowship, and communion with God. So yun ay magsisimbolo, magpapaalala kung gaano kabuti, kabait ng Diyos, kasaganang biyayang Diyos, yung kanyang pakikipagtipan sa Diyos at pakikipagniig nila sa Diyos. Application. So under the new covenant, Paul stated that we are to experience circumcision of the heart.
So nagpapatuloy tayo ngayon walang religious, spiritual significance for health purposes. At ang sinasabi ng Biblia na dapat na matuli sa atin ay ang ating mga ano daw? Ang ating mga puso. Sa Philippians 3:3, for isn't the cutting of our bodies that makes us children of God? It is worshiping Him with our spirits. That is the only true circumcision. Yun yung tunay na pagtutuli. We Christians glory in what Christ Jesus has done for us and realize that we are helpless to save ourselves. So under the new covenant, Paul stated that we are to experience circumcision of the heart, which is a spiritual work. Sino ang magtutuli ng ating puso? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng ng Panginoong Jesus, ng pananampalataya. Kung wala yon, walang pagtutuli ng ating puso, kayo ay walang kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. And under the ordinance of circumcision was replaced by the ordinance of water, but the baptism, but the significance is still the same. Or you have forgotten that we were joined with Christ Jesus in baptism. We joined Him in His death, for we died and we were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Yung significance nun, napalitan na. Wala na pong effect sa atin ngayon ang circumcision as part ng ritual ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Yun ay pinalitan na ng bautismo. Pero dapat, bagamat ito ay ritual pa rin, yung significance nun, yung ipinahayag nun, dapat maging maliwanag sa atin na tayo ay patay na sa ating mga kasalanan, inilibing na yung dati nating pagkatao, at tayo ay nabuhay na muli kasama ni Kristo para mabuhay sa isang bagong buhay. Tanongin mo yung katabi mo, baptize ka na ba? Nangyayari ba sa buhay mo yung significance ng baptism? Yun yung mahalaga roon. Sa kanila nga, kahit patuloy sila ng patuloy, wala. Ano yung response? Ano yung una? Pwede tayo review. Reappearance. Responsibility. Reaffirmation. Requirements to the response. Ang haba ng response, ano? Sinuna niya muna. Dahil binago ko yung pangalan mo, yung Sarai, my princess, babaguhin ko rin yung pangalan ng iyong asawa. Magiging Sarah, a princess. Ibig sabihin, dati exclusive lang siya na prinsesa ni Ismael. Ni Abraham, siya ay magiging prinsesa ng maraming lahi, ng maraming tao. Yun ang ibig sabihin nun. Of course, kung si Abraham ay father of nations, si Sarah ay mother of many nations. Parehas kailangan baguhin ito. At dito naging maliwanag na magkakaroon ng anak si Abraham kay Sarah. Magiging maliwanag na. Noon, hindi. Sinabi lang, sa 15, magkakaroon ka ng anak, sarili mong anak, pero hindi sinabing anak mo kay Sarah. Kaya nga nangahas si Sarah at si Abraham na ipag-asawa si Agar, no? So merong magandang role, may mahalagang role si Sarah dito sa future, sa pagdami, magiging ina siya ng maraming lahi, ng maraming bansa, mother of many nations. Magkakaroon siya talaga ng sarili niyang anak. Sabi rito, bakit kaya pinatagal pa? Bakit pinaabot pa ng ilang taon? Ilang taon yung sabi ko? Mga 14, approximately 14 years. Bakit pa pinatagal? Oo. Or bakit nagkaanak si Abraham kay Agar? Bakit hindi niya kaagad binigay yung anak kay? Hindi ka agad-agad. Bakit 13 years pa ang pagitan ni Ismael tsaka ni Isaac? Bakit kaya ganun? May sagot dito si Damanyo MacArthur, the new Matthew Henry. The promise of son was postponed for such a long time, perhaps to correct Abraham's over hasty marrying of Agar. Bahagi ng consequence, bahagi ng pagdidisiplina sa kanya ito. Tapos anong nangyari? Nung marinig yon,
Anong ginawa ni Abraham? Then Abraham fell, space and lock. 5 buksong binasa ko rito. Yung dalawa, sabi nung dalawa, itong pagtawang ito ay pagtawa ng kawalang pananampalataya. Didiscuss ko yan sa susunod pagka bibigyan ko pa ng din yan kasi tatawa rin sino pa yung tatawa? Si Sarah. Pero yung 3 author na binasa ko, wala raw suggestion na ito ay pagtawa ng kawalang pananampalataya, ng disbelief. Parang ano to, yung parang yung kanyang joy, pagtawa ng kagalakan. Pero sa pagbabasa ko ng konteksto, mas naniniwala ko dun sa 2 author na ito ay pagtawa ng kawalang pananampalataya. Kasi ang kasunod dito, kahit yung pinaka-conservative version, which is the King James Version, bakit nagtanong, will a child be born to a man 100 years old? Ay, papanganak pa. Sa taon na ako, tapos yung asawa ko, ilang taon na? 90 years old na. Nagtatanong siya. And Sarah is 90 years old. Tapos dito kasi ito pa yan, sabi niya. Tapos ipipilit niya pa rin na yung covenant, ibigay kay, kung ito sabi ng ibang author, sabi ang dating sa kanila, ganun pa man, huwag mong kalimutan si Israel. Si Ismael, sabi. Pero yung sagot dito kasi, yung salitang no, parang significance nun, hindi si Ismael yung magpapatuloy ng covenant. Uulitin niya na naman dito, but your wife Sarah will bear you a son. So parang lumalabas dito, hindi naintindihan, hindi pinaniwala ang lubos ni Abraham, yung sinabing magkakaroon ka ng anak kay Sarah. So mas nag-agree ako roon. Yung Isaac, yung pangalan, for the first time, papangalanan na Isaac. Yung ginamit doon sa message last time, yung sobrang pagtawa, yung intensive laughter, yung ginawang pagtawa doon sa chapter 21, yung pagtatawanan ng malakas ni Ismael si Isaac nung bata pa sila. Yung Meshach, yun yung Greek word. Dito, galing siya sa Greek word sa root word na Sha'ak. Doon pala yun. Tapos dito tunga ng I Sha'ak. Parang naisip ko, I laugh. So, yun yung pagpapaalala. Binigay yung pangalan yun para paalalahanan si Abraham na siya ay tumawa. Sha'ak. Yun parang ibig sabihin ng laugh. Sha'ak. Kaya I Sha'ak. Yun yung naisip ko lang, yung word na I laugh. After the word that God, after the El Shaddai told me that I will have son with Sarah. Natawa. So mas nag-agree ko doon sa bagay na yun. Na ito ay kawalang pananampalataya, pagdududa. Kasi pipilit niya na naman na mag-live forever before you. Hindi siya. Si Sarah, yung magiging anak mo kay Sarah, si Isaac, pangangalanan mo siyang Isaac sa kanyang mga descendants. Bagamat huwag ka pa rin malungkot, kasi hindi ko pa rin, na-message ko na yan, si Ismael. May plano pa rin naman ako kay Ismael. Magiging siya, may kids. Naman magmumula sa kanya. So yun yun. Isaac. So meron siya to laugh. Yung Sha'ak, to laugh. Or laugh. Kaya yung Isaac, sa paalala ko. So the name of promised son meant he laughs, an appropriate reminder to Abraham of his initial. Yun ang sabi ng The MacArthur Bible Commentary na sinakayunan. Actually, yung Living Bible Translation talagang sinabi yung unbelief, yung disbelief yung saan pagtawa niya. Initial, pagpapala sa kanya to nung initial, initial faithless reaction to God's promise. At yung question ng life application, how could Abraham doubt God? Abraham, the man considered righteous because of his faith, had trouble believing God's promise to him. Kahit siya na tinatawag na ama ng pananampalataya, nagkaroon ng pagkakataon. Actually, hindi ito. Yung unang-una ng pagkakataon ng pagdududa niya ay noong magsinungaling siya kanina siya unang nagsinungaling? Hindi ko yan asawa, kapatid ko yan, si Sarah. Pero,
Pangalawa, nagsinungaling siya, the same pa rin, scheme niya, nawalan siya ng pananampalataya na kaya siyang protektahan. Kanina yun, yung inano ni Brother Paulo dati, ginawa rin ng anak niya si Isaac, kay Abi, pero ito yung hindi ko, huwag natin tingnan dito yung pangit na katangian ni Abraham. At tingnan natin dito yung magandang katangian ng Diyos. Ano yung magandang katangian ng Diyos? Sabi dito nung however, sabi dito, again, sabi sa verse 19, again, patiently but firmly rejecting Abraham's alternative solution, God emphatically mariin settled the matter by bracketing, yung pagbibigay-tiin, His gracious bestowal, yung paggagawat ng posterity sa salinlahi to Ismael, with affirmations that indeed Sarah's son would be the heir of the everlasting covenant. Yun yung nakakatuwa rito. Yung makapangyarihan sa lahat, si El Shaddai, ay napaka-matyaga rin Diyos, napaka-pasensyoso rin Diyos, napaka-maunawain din Diyos sa pakikitungo niya sa kanyang mga anak na madalas ay nag-aalinlangan sa kanyang pagiging pinakamakapangyarihan sa lahat. Tanungin mo katabi mo, kagaya ka rin ba ni Abraham? Nagdududa minsan. Pero ang pagpapasalamat, ang good news, hindi tayo. Ano ngayon, mga hugot ngayon? Hindi tayo inaanohan ng Diyos. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Yun yung good news sa kabila ng ganun. At yun naman nakakatuwa. Ito pa yung tingnan natin yung hindi yung pagdududa. Ito pa yung tingnan natin dito. Yan. Ganun pa man, pagkatapos na yon, si Abraham ay sumunod sa Diyos. Ginawa niya agad-agad that day. However, in spite of doubts, Abraham proceeded to follow God's command. Without delay, Abraham fully carried out God's command. Abraham was obeying God and making himself and his family eligible to fulfill the divine purposes. The Lord's plan to reach and bless all the nation was moving toward fulfillment. At ito yung maganda rito. No? Even those of great faith may have doubts. When God seems to want the impossible and you begin to doubt His leading, be like Abraham. Focus on God's commitment to fulfill His promises to you and then continue to obey. Yan talaga. May mga pagkakataon, kahit ako nagdududa. Pero kung pag dumating ang panahon niya, mag-focus tayo. Mag-focus tayo saan daw? Sa katapatan ng Diyos, sa kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako at magpatuloy na sumunod pa rin sa Panginoon. So sa conclusion, gusto kong basahin sa inyo ito. Circumcision was a sign that Abraham already had faith and that he had already accepted him and declared him to be righteous even before he was circumcised. Kailan naging righteous si Abraham? Even before he was circumcised. Kaya yung salvation even before is still by grace. By faith. Nandoon pa yun. Bago pa siya, consider na siya na righteous. Hindi pa siya nagpapatuloy, wala pa siyang ginagawa dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi sa ginawa niyang pagtutuloy. Although ito yung naging symbol ng kanilang covenant. So Abraham is the spiritual father of those who have faith but have not been circumcised. They are counted as righteous because of their faith. So spiritually, tayo ay kabilang sa lahi sa angkan ni Abraham. Sabi ito. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the Scriptures, "Cursed is everyone who is hung on tree." Through Christ Jesus, God hath blessed the Gentiles with the same blessings He promised to Abraham. This is the good news. Through Jesus Christ, God has blessed the Gentiles with the same. Sino yung Gentiles na yan? Tayo, sabi mo, ikaw yan. Isa ka dyan. Yung ipinangakong blessing kay Abraham, tinanggap natin, tatanggapin natin
Tiyak na tatanggapin natin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promise of the Holy Spirit through faith. Ano ba pinangako kay Abraham? Spiritual lang ba? Pati material, kasama yun sa pangako. Look, He comes with the clouds of heaven and everyone will see Him. Even those who pierce Him, and all the nations of the world will mourn for Him. Yes, Amen. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Says the Lord God, I am the one who is and always was and who is and is still to come. The Almighty One. Sino yung Almighty One na yan? Sino yan? Si Jesus. Sabi ng mga Jehovah's Witness, mababa ang pagiging Diyos ni Jesus sa Father. Kasi si Father, Almighty God. O dito tinuko yung si Jesus ay Almighty God. Let me end with this. We become part of Abraham's spiritual descendants and heirs under the new covenant through the death of Jesus Christ, who is our Almighty God. At ito yung nais kong patuloy na iiwan sa atin. Hindi pa natin alam kung anong susunod na mangyayari. Hindi natin alam kung bukas mangyayari sa atin ang naganap sa India at naganap sa Indonesia. Natakot ka ba nung napanood mo yun sa balita? At sinabi, nakapasok na sa bansang Pilipinas ang Delta variant. Natakot ka ba? Pastor Enrico, natatakot ka pa ba? Pero hindi ko sinasabing huwag tayong mag-ingat. No? Ulitin ko, hindi ko sinasabing huwag tayong mag-ingat. Kasi tinatanong ko, natatakot ka ba sa posibleng mangyari? May comorbidity ako. Baka lalong lumala ang sitwasyon, mawalan kami ng income. Hindi natin alam. Ang tanong, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, masasabi kong normal ang iyong naramdaman dahil ikaw ay isang tao. Minsan naiisip ko rin. Pero pagka naalala mo, naisip mo na si Jesus na nagligtas sa atin at nangakong sasamahan tayo ay Almighty God. All-powerful, all-sufficient. Hindi tayo dapat matakot. Ano't ano man ang mangyari sa mga susunod na araw. Sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating buhay. Amen? Actually, hindi ako natatakot kaya magsiswimming ako sa Tuesday. Ito yung usapin ng psycho-emotional needs at saka di ba? Ano sabi ng gobyerno? Palabasin na ang mga sino palalabasin na? Ang mga bata dahil hindi na naging maganda ang epekto sa kanila psychologically and emotionally. Pero pwede mong sabihin, oo, pwede hindi delikado ang bata, pero ang delikado ay matandang uuwihan nila pag bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. At kung yung ikaw yung matandang magpapalabas ng bata, lagi ka bang matatakot na sabihin, ay, ayokong palabasin yung bata na to. Dahil baka paglabas niya, mahawa siya at pag-uwi niya, magdala siya ng COVID virus, Delta variant pa. At meron pang sumunod na Delta variant. Or sasabihin mo, alang-alang sa kapakanan ng batang ito, palalabasin ko siya. Dahil sinasabi rin ng mga eksperto na kailangan niya ng lumabas, na mayroong lubos na pag-iingat. At ipagkakatiwala ko sa Diyos, sa makapangyarihang Panginoong Yesus, na siyang mag-iingat sa amin.
Paano kung magka-COVID ka at medyo critical ka? Maraming salbahe ngayon. Yung palang remdesivir ay 1,000 lang dapat. Ang pinakamurang bentahan, 8,000. Kamakalan may hinuli na ang remdesivir ay binibenta ng 14,000, 12,000, 16,000. Ang perang pambili ng remdesivir. At magkano lang ang sasagutin ng bill? Matatakot ka ba? Ay, ito yung mga issues natin eh. Ito yung mga issues natin, ito yung mga realidad sa buhay natin ngayon. Pag biglang dumami na naman, biglang mag-lockdown, okay lang kung ang kumpanya kagaya ni Brother Eric kahit work from home tuloy ang sahod. Pero paano kung magkasakit ka? Tapos ang severe ngayon, critical, milyon ang gastusan ngayon. Takot ka ba? Talagang minsan nakakatakot isipin. Pero pag inalala mo, na si Jesus na nagligtas sa iyo ay isang makapangyarihang Diyos. Naniniwala ako, papawiin niya ang iyong takot. Anong kailangan mo lang gawin? Ano lang ang kailangan natin gawin? What is our responsibility? To obey and be blameless. Amen? Tayo po tayo lahat.